ba pag kayo'y humawak nito ang hina ng boses nyo? Pareho lang naman itong microphone. Hello! Hi! Hallelujah! Magandang umaga sa mga gwapo at gwapang na anak ng Diyos. Amen. Salamat sa Diyos, hindi lang ito ang una at huli kong tungtong sa lugar na ito, kundi kung ano man ang kalooban ng Diyos, nandito ako para sa inyo. Hallelujah! I love you with the love of the Lord, mga kapatid. Ang init. Praise God. Hallelujah. Pagin ang Panginoon. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon dahil sa araw na ito na tayo po'y nagsama-sama, nagkakaisa. Hindi sasabihin natin na nagkaisa tayo dahil may handaan. Kasi karamihan, bakit nandito sila may birthday? Anong meron? O diba? Tandaan ko dati, today is for the Lord. Amen. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Kailangan pag pumasok ka na dito, this is the day for the Lord, pero nakasimangot kayo? Hello! Hallelujah! Thank you, Lord. Praise God. Nandito ako, baka sabihin mo, nandito na naman si Pastora, magsisermon na naman yan sa amin. Ibigay ko po, hindi ko ito mensahe, pero ibigay ko ang Hebrews chapter 12, verse 4. Hebrews 4:12. 4:12. Bakit nandyan yan? Okay. Anong sabi ng Hebrews 12 verse 4:12? Ang sabi ng aking Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay mabisa. Dalawa itong pag nagsasalita ang minsahiro sa salita ng Diyos, sabi niya, ang salita ng Panginoon ay mabisa. Sakit bang tanggapin ang katotohanan, pero ito ang magpapalaya bilang mananampalataya. Baka sabihin ninyo, nagsermon na naman. Ang church po, hindi lang ang gusto ninyo teaching. Ituro lahat ang laman ng Biblia, pero kung wala tayong tamang relasyon, hindi tayo lumago bilang mananampalataya. Kasi ang gusto niyo, kwentuhan lang. Pero ang sabi na Panginoon, ang salita ng Diyos ay mabisa. Ito pa ang ating tingnan. Kung tayo po ba ay totoong mananampalataya, tawagin tayo, we are a new born again Christian. Anong sabi ng 2 Timothy chapter 3:16, please? Para alam niyo lahat yan. Hallelujah. Timothy 3:16. Maraming alam ninyo ang salita ng Diyos. Pero sasabihin ninyo, ano kaya ito? Sabi nyo, nandito naman si Pastora. Mag-sermon. Iba ang teaching at saka sermon. Maraming gusto lang sa teaching. Pagdating sa sermon, ayaw nilang pakinggan. Paano natin makamit ang sinabi ng Panginoon? 2 Timothy 3:16, please. Mas maganda nang makita ninyo kasi hindi ako ang nagsasalita, kundi as salita ng ating Panginoon na ating pong pag-aralan ngayon. All scripture, pakibasa po kayong lahat. All scripture is inspired by God and is useful for teaching, for rebuking, for correcting, for training in righteousness. Amen. Malinaw ang sinasabi ng
Ito ang hindi ninyo alam eh. Pero malinaw ang sinasabi ng 2 Timothy, nagdala tayo ng salita ng Diyos. Hindi lang natin, alam ninyo ang salita ng Diyos from Genesis to Revelation. Kung walang revelation, punsay kayong pagka-Kristiyano. Amen! At talagang magsermon talaga ako dito. Kasi kung hindi ako magsasalita na walang kabuluhan bilang mananampalataya. Hallelujah. Thank you, Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Sabi natin sa ating awit, sumamba tayo sa espiritu ng katotohanan. Katotohanan ang nais ng Diyos sa atin. Kaya irespeto natin, hindi natin siya nakikita, pero nandito siya sa ating kalagitnaan. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Awitin po namin, Come, Holy Spirit. Hindi ko magagawa ang mensahe ng Panginoon kung hindi siya magbigay ng anointing sa buhay kong ito. Wala akong kakayahan. Pareho lahat tayo dyan. Pero kung ang Panginoon ang makipag-usap sa ating kalagitnaan, i-anoint niya ang kanyang mensahe na ikakabuti para sa ating mga Panginoon. Awitin po natin ang Come, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Lord, for your presence. Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Come, Holy Spirit, fall on me now. Amen. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. Yes, Lord, hallelujah. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I need your power, with your heart, nothing compares to this place, where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place, where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Yes, Lord. Hallelujah. I worship you, God, in spirit and truth. John 4:24. Hallelujah. Ang ating Diyos ay banal. Ang lahat ng sumamba sa Kanya, magiging banal sa Kanyang harapan. Hallelujah. Yes, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, for your love, for your mercy, for your love and kindness. Hallelujah. We love you, Jesus. Wala ba si Karabasyan na nabakundi na babae in Jesus' name? I rebuke
rebuke the spirit na walang ganang makinig sa iyong mga salita. In the name of Jesus. Hallelujah. Lord, search the heart of your people, Panginoon. Ikaw nakakabatid, Panginoon, sa bawat puso na naririto, Panginoon. Hindi lang namin dadalhin sa aming mga puso, but Lord, sinasampakan namin sa Espiritu ng katotohanan. Dahil ang katotohanan ang magpapalaya bilang mananampalataya. Narito po ako, Panginoon, sa harapan ng aking mga kapatid, O Diyos. Lord, hindi ko alam kung anong ang kanilang pangangailangan. Ba't ikaw ang nakakabatid, Panginoon? Sa lahat, Lord, ng aming pong minimiti sa umaga ito, Panginoon. Hallelujah, Lord. Bless my mouth, O God. Bless your message, O God. Hallelujah. Na hindi nila makita ang buhay ko, kundi ang buhay ko nasa iyo, Panginoon. Ikaw, Lord, ang makita sa buhay ko, nandito ako sa iyong harapan, Panginoon. Inaamin ko, Diyos, wala akong kakayahan. Ba't nangako ka, Panginoon? Philippians 4:13, I can do all things to Christ to strengthen me. Father, we thank you, Lord. Maraming salamat sa revelation na ipagkaloob sa amin, O God. Nawa, Panginoon, tanggapin namin ito, Diyos, ng may kagalakan, kabutihan, at yung mga pangako ng buhay na walang hanggan. Maraming pong salamat. Ang lahat ng ito, Diyos, ay binabalik ko sa iyo lahat ng papuri, pagsamba, pagluwan natin sa tanging mong dakilang pangalan. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise God, praise God. Amen. Hallelujah. Alam mo, sabi nga dito, ang ating pong mensahe ngayon, matatagpuan sa Romans 12, verse 1 and 2. Lagi ninyo itong naririnig. Kahit pabalik-balik natural, for how many years na tayo hanggang pagbalik ng aking Panginoon, wala tayong ibang pinag-aralan ang Biblia. Amen po ba? Ang tinuturo natin, sabi nga natin, pabalik-balik ang mensahe na yan. Opo, narinig ninyo, sino man ang tumatayo, ba't iba-iba ang revelation na binigay ng Diyos? Hindi nga tayo natuto for how many years? Alam ninyo ang Romans 12 verse 1 and 2. Pero kumusta man, may relasyon ba tayo sa ating Panginoon? Romans chapter 12, 1 and 2. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. So, para malinaw, kayo naglagay dyan kasi may mga puti tayo dyan. Kung kayo po, andito sila para mag-isa, pero unawain ninyo ang salita ng Diyos. Hindi ako sasalita dito na walang kabuluhan. Hindi ako sumusuntok na sa hangin lang. Kailangan sumusuntok ako ng may kabuluhan sa buhay natin. Amen. Amen. Praise the Lord! Bumabata kasi. Pag bumabata na, kailangan ng 4 na mata. Amen. Alam ko, matagal na kayo mananampalataya, pero hindi nyo. Sabi, ang tema natin ngayon, mamuhay tayo bilang mga Kristiyano. Hallelujah. Romans chapter 12, verse 1 and 2. So, babasahin ko po sa Tagalog. Yan ang English. Meron pa palang Tagalog. Akala ko, para lang yun sa mga puti. Pero,
puti ka man, itim man tayo, o kayo manggi, or anong kulay mo, iisa ang ating Diyos na pinaglingkuran. Bakit kayo nandito? Dahil mahal mo ang ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, Hallelujah. Ito naman sa akin, iba yung translation niya. Sabi nito, kaya mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataon, kinawaan tayo ng Diyos. Ibigay ninyo ibigay sa inyo ang Kanya katawan bilang mga handog na buhay, banal at pagsamba sa Kanya. Ito yung translation sa akin Bible. Verse 2, huwag ninyong tularan ang mga ginagawa ng mga tao sa mundong ito. Kaya ninyo siya baguhin kayo ng Diyos sa pamagitan ng pagbago ng inyong isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung anong banal, ganap, kalugod-lugod para sa Kanyang paningin. Amen. Sa verse 1, sabi niya dito, nakikiusap ako sa inyo. Nanawagan, sino ba ang nanawagan? Di ba ang ating Diyos? Nakikiusap ako sa inyo na ibigay ninyo ang inyong sarili bilang mabangong hangyo sa harapan ng ating Panginoon. Nagbigay ba kayo? Napasaya ba natin ang ating Panginoong Jesus? Baka sabihin naman ninyo, nakaawit na ako eh. Nakapagbigay na ako ng papuri. Kapatid, kung ang awit mo ay para ka lang nag-awit ng nag-entertainment na walang dihog ang Panginoon, kahit ang awit na yan, kahit pabalik-balik, pag i-unwill ng Panginoon yan, dama mo na sumamba ka sa Espiritu ng katotohanan. Ang dami ko maawit, awit ka ng awit, para pag nag-entertainment lang. Hello mga music team! Amen. Hindi ito gawain ng sanlibutan. Ang Diyos po natin ay banal. Ano sabi niya? Sambahin niyo ako sa Espiritu ng katotohanan. Nasaan ang katotohanan? Pag sumamba tayo, awit lang tayo ng awit, hindi natin nilalaba ang Panginoon na nasa ating mga puso. Kahit ang awit mo kapatid, I love you Lord. Kung dinihugan ng I love you Lord na yan, dama mo na, nakasama mo ang Diyos sa umagang ito. Amen po ba? Kahit ano bang sigaw, kahit ano bang ganda ng boses mo na yan, pag hindi mo ibigay ng tudo, hindi mo gagamitin, Lord, I'm here. Ialay ko ang buhay ko, ang awit ko para sa iyo. Basta na nakaawit. Oh, bakit? Kahit maubos pa yung boses mo, kapatid. Kung wala ang dihog, walang anointing, walang anoint ng ating Panginoon, para ka lang nag-entertainment. Katulad ba ng sanlibutan? Mapag-awit kita, sige, ibigay todo, para ang lahat, yes! Yung sanlibutan na awit, palakpakan, with matching sigaw, with matching talon, with matching sayaw. Pero sa Diyos, umawit ang pabore sa Diyos. Yan ba? Sabay niyo, hindi kayo nakikita, pero nakikita ng Diyos kung anong klaseng pagsamba meron. Hallelujah. Hallelujah. Wala pala ako. Hindi ko alam eh. Akala ko meron na eh. Sa boses kong ito. Amen! Hallelujah! Sambay natin siya sa Espiritu ng katotohanan. Ang awit niya, open the eyes of my heart, Lord. Yes, Lord. Open the
music-minded, hello? Pag music-minded ka, pag narinig mo ang mga awit na napakasarap pakinggan ng ating pangatay na, why not na hindi siya makabi, Lord, I'm here. Nandito ako, Panginoon. Sayawan ko, ikaw, Panginoon. Kasi sabi niya, ihanda mo yung sarili bilang mabango. Magpasaya mo ang Diyos. Mga kapatid, sayaw na kayo dyan, napasaya mo ang iyong katabi. Kahit pukritahan yan. Kaya maraming Kristiyano puno. Hindi alam niya. Ihanda mo yung sarili. Pupunta ka dito. Alam mo, simbahan ang pinuntahan mo. Pero pagpunta kayo ng parte, todo, bili ng bagong damit, bagong sapatos, may padala-dala pang bag, kahit pong laman, may bag lang para naman dito sa tao. Pero sa Diyos, Biblia hindi makabitbit. Pero sasabihin ninyo, kung naging Christian, sabi nga ng Panginoon, kung ikaw ay totoong mananampalataya, ibigay mo ang pinaka-the best para sa Diyos. The best sinanap niya. Bigay ko yung sarili ko, Panginoon, nandito ako. Ba't sabi niyo, bakit mamas mo na sige ka, ang ganda mo? Hindi man ako maganda, pero nagagandahan sila. Bakit? Dahil ibinigay ko ang pinaka-the best sa Diyos. Para sa Diyos eh! Ano man sabi niya, Romans 12:1, basta lang binasa natin, hindi natin inintindi na anong gusto ng Panginoon, mabago! Ikaw pag pupunta ka ng date mo, magpabago ka pa para maamoy ka lang. Ay, ang sweet naman ng ano ko, girlfriend ko, boyfriend ko, ang bango-bango. Diba? Magpabango ka pa. Pero sa Diyos, hindi mo ibigay ang pabango mo para sa Panginoon. Tapos sasabihin mo, I'm a born again Christian, hindi ako naniniwala dyan. Ay, ang totoong born again Christian, kahit masabihin natin, ang Lord nakakita sa puso natin, hindi ka nga nakitaan sa panglabas. Puso ka kaya? Tama ba rin? Tapos sasabihin, I'm a born again Christian, hindi ko ng Biblia, pero pag nasabi ka, well, pag nasabi, Kristiyano, may daladala ko ng Biblia, nakatakong pa. Pero pag sasabi natin, uy kapatid ko yan, kaya kilala ko. I don't care! Hallelujah! Marami yan! Sinasabi ko nga sa iyo, hindi ako magsermon kung walang kabulungan eh. Magalit na kayo ng magalit, huwag lang ang Diyos nagpadala sa lugar ko ito. Katotohanan ang katotohanan. Bato-bato sa langit at tamaan. Magbago na! Pag church ang pupuntahan, kailangan ibigay natin ang pinaka-the best. Hindi yung punta ka, minsan may sumasamba, nag-jogging pants. Ano ka? Mag-exercise ka dito, magsumba ka dito. Marami akong nakikita. Mga Kristiyano, nag-message, nag-share ng mga salita ng Diyos, pero number 1, magtitiktok. Hello! Hope na wala na rito magtitiktok. Katotohanan nga eh. Sabi nga natin, tayo ay born again Christian. Sana makita sa ating mga buhay na mga Kristiyano. Ito nga yung mensahe ngayon eh. Sa labas yun, Pastora, sa labas. Hello. Praise God. Amen. So sabi niya, mamuhay tayo bilang Kristiyano. O ito, intindihin nga ninyo, mamuhay tayo bilang mga Kristiyano. Do not conform to
ganyan-ganyan ka. Wala! Bakit? Aba, para makita niya, wow, ang kinis ng ngita. Parang yan! Kristiyano na! Paano ka magkita? Nasabi mo, Kristiyano ka? Okay. Sasabihin niyo, we are the light. We are the light ka? Nakapunta sa simbahan. Basta lang, balang suklay, paganyan lang, nakachinelas. Anong tingin mo sa ating Diyos? Siya ang nagbe-bless. Siya ang may-ari ng lahat ng kayamanan. So dapat, tayo para kay Kristo, ibigay natin ang pinaka-the best para sa Diyos. Hallelujah! Ang hindi kumakalakpak. Hindi ako. Amen. Kristiyano na, pero nakiayon pa sa mundo ito. Hoy, Kristiyano ka na! Pero yung pantalon mo, butas din eh. Tapos sasabihin niya, pakialam mo, uso ngayon. Ano sabi, uso? Nakikiuso ka? Anong sabi ng ating message ka? Do not conform to this world. Magbago na kayo! Amen! Kristiyano na tayo! Amen! Hindi man tayo nakikita ang ating Diyos, pero sa ating puso, ang linaw na sinasabi ng Panginoon, do not conform to this world. Tapos talaga, nakikita nyo? Ano ang kaibahan ninyong sumamba sa totoong espiritu? Basta lang, umawit. O, BBS, pag sumayaw ka naman. Hindi ninyo naibigay ang tulong. Pero pagdating sa panahon sa kuna, tawag kayo ng tawag ng Diyos. Lord, ikaw na bahala sa amin. Tatawagin lang ninyo ako sa oras ng sakuna, pero hindi ninyo ako matawag sa oras ng inyong buhay ngayon. Dahil ang gusto ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, hindi lang natin siya dalhin sa araw ng linggo. Kaya sabi natin, itong mga ito, Kristiyano lang yan sa araw ng linggo. Pero Lunes, Martes, Merkules, nandito ako sa amo ko, hindi ko kailangan do not conform daw. Sabi ng iyong employer, o ano, sabi niya, linggo lang yan, Kristiyano ako. Pero ngayon, sasagutin ko yung amo ko. Kasi linggo lang naman eh. Marami ngayon, Kristiyano lang sa araw ng linggo. Hallelujah. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kapatid, ang salita ng Diyos ay mabisa. Kung sundin natin ito, magbago na ang pananaw sa buhay natin. Magpakita sinasabi, you are the light and the salt in the world. Paano ka maging ilaw? Di ba ang ilaw, kailangan iibabaw sa buhay natin. Kristiyano ka na. Sabi natin, naku, makikita na naman ako, may kapatid ko, sa asawa, hinablan ako, pupunta ako dito. Minsan, pag nakita niya nakapajama, patay. Uyawan ang pagkuhanin ni Pastor Aray. Anong sabi? Anong sabi ng 2 Timothy 3:16? Review! In the name of Jesus. Pero ang pag-review natin, kailangan ka rin naka-smile. Pag nag-review ka, nakasimangot pa ka, mukha mo pa, para pa Sino maniwala sa iyo? Sino maniwala? Di ba wala? Pero ang salita ng Diyos, pag ito'y ibahagi mo, review. I-review mo yung kapatid mo, kapatid.
Church, ang pupuntahan natin, hindi tayo papunta ng diskuhan. Yung iba dyan, simple lang. Simple lang. Ayaw mag-lipstick, ayaw maglagay, kasi simple. Walang brush, simple. Simple lang. Ang Diyos natin, ang King of Kings, ang Lord of Lords, ibigay mo simple lang. Hello! Kaya ang totoong may dala ni Kristo, sa ang labas pa lang, bless ka na. Amen po ba? Wow, na-bless ako sa Kanya. Bakit? Tignan mo. Siya, ang panamit natin, hindi katulad ng panamit ng sanlibutan. Para sa Diyos ay pinaka-the best. Hindi katulad ng niskuhan. Na ang suot nila hanggang dini, hanggang dyan, hanggang ganito. Ang gusto ng Diyos, maging presentable ka sa mata ng ating Panginoon. Yan po ang gusto ng Panginoon. Kaya, do not conform to this world. Dahil kung tinitingnan mo ang sanlibutan na ito, sabi niya lumakad tayo sa makitid na daan. Dahil pag lumakad ka sa makitid, ibig sabihin, mahirap talaga pag-akyat para sa kaligtasan. Madala ang daan papunta ng kalaglagan. Dahil wala tayong pakialam sa mundong ito. Ang pakialaman natin ngayon kung paano ka makakarating sa buhay na walang hanggan. Kaya sabi ng Panginoon, do not conform to this world. Okay, alam na ninyo yan. Pero pag mapupunta dito, para pang nagpunta lang na, para pang pagkarating lang ako, okay na. Bless ka nga ng Panginoon. Binigyan ka niya ng malakas na pangangatawan. Binigyan ka niya ng blessing. Kaya ang blessing na ito, ibigay mo sa may-ari. Kaya ang gusto ng Panginoon, papasaya kaya ako sa anak kong ito. Di ba ikaw? Pag meron kang hingiin sa iyong magulang, di ba magbigay ka ng pakita ka ng gilas? Nakuha po natin. Di ba ikaw, pag hiningi, ay may hingin ako kay mama, bilan niya ako ng cellphone. Ang ngayon naman sasabihin ng, Nay, bilan mo ako, Ma, bilan mo ako ng cellphone, Ma, ganito, ganito. Sinong may ganang magbigay ng pangangailangan mo, nakatamad-tamad mo pa? Pero kung ikaw, anak, may hiningi ka sa magulang mo, di ba sabi nyo, maglinis ako, pasayahin ko ang aking nanay, ang aking tatay, magigib ako, maglagay ako ng mga kawi, kaya nung kailangan, maglinis ka. Di ba natutuwa ang iyong magulang? Tapos sa Diyos, dahil hindi mo siya nakikita, gano'n na lang ang pagsimba mo sa Diyos. Ha? Hindi mo nagpasaya ang Panginoon. Kaya, lumabas ka, pagdating mo dito, gano'n pa rin, paglabas mo, gano'n pa rin. Gano'n pa rin. Kaya paglabas mo, isang sit-sit lang, nadala ka na. Bakit? Hindi natanim ang salita ng Diyos na inyong mapakinggan bilang unta na tayo ay mga binago na ng Diyos. Hindi. Kaya kung totoong binago kayo ng Panginoon, hindi man natin siya nakikita. John 4:24. Sambahin niyo ako sa Espiritu ng katotohanan. Nasaan ang katotohanan? Kung ganito lang tayo. Basta lang. Anapay palakpakan, arang galit. Dati palakpakan ng parang walang kain. Bilang. Pero ang Diyos nagbigay sa atin, yes! May paa ako. May kamay. Kailangan, ikilos mo ito pagpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Then ang lakas natin,
ginagawa sa mundo ito. Ang Diyos na papurihan natin. Lahat na papuri sa Kanya. Hoy, baka yung ganda mo. Maganda ako eh. Siyempre, lahi namin. Hoy, kapatid, lahi namin ito maganda ka. Natural. Papuri sa Panginoon. Yes. Dahil kay Lord, gumaganda. Bakit ang lakas mo? Hindi ko lakas ito. Ang Diyos ang nagbigay ng lakas. Dahil lahat ng papuri ay sa Diyos. Kung gumaganda ka, salamat sa Panginoon. Kung yumayaman ka na, siyempre, malakas ako magtrabaho eh. Ang dami ko ng pera. Siyempre, pinagpala ako ng Diyos. O dapat ganon. Sinong napurihan sa buhay mo? Ang Diyos. Amen po ba? Hindi, pinagyayaman pa. May kutsi ka na, nabalita ko, may mansyon ka, may kutsi. Siyempre, nagtrabaho ako ng 10 taon. Tandaan ninyo mga kapatid, hindi nalulugod ang Diyos kung puro lang tayo papuri sa sarili natin. Nalulugod ang Panginoon kung para sa Kanya ang lahat ng Hallelujah! Verse 2. Nasa verse 2 pa tayo ha. Ano sabi niya? Huwag ninyong tularan ang ginagawa ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamagitan ng pagbabago ng inyong isip. Nagbago na ba talaga ang mga isip natin? Hallelujah. Sabi nga ng 2 Corinto 5:17 na if any man be in Christ, you are new. All things are past. Pero maraming Kristiyano ngayon, binago lang kayo bago kayong damit. Bago kayo, kung totoong bago kayo sa Diyos. Nag-isip kayo, Lord, para sa iyo. Oras ng Bible study, nandito ka. Yung iba, oras ng kainan. Saka na mapuno ang simbahan. Hello. Oras lang ng praise and worship ang gusto ko, pero pag sermon, ayaw ko. Kunwari lang, may tawag ako. Ikaw naman yun. Sige. Bahala na si Lord sa iyo. Marami yan. Dahil ayaw nilang magpakulit. Kaya maraming Kristiyano mga bonsai. Dahil kung sa salita ng Diyos, ayaw nilang pakinggan na ito dapat ang ating pong pakinggan na ikakabuti para sa ating kaluluwa. Baka sabihin nyo, dala-dala mo lang ang Diyos. I'm a born-again Christian, pero walang pagbabago ng ating buhay. Hindi ba natutunan natin ang 2 Corinto 5:17? Napupunta lang sa church pag gusto. Pupunta lang pag may assignment. Ikaw ang opening prayer. Ikaw ang closing prayer. Ikaw ang siya ka na sila pupunta. Pero ang totoo, ang araw ng linggo ay para sa Kanya. So, kanino ba? Hindi ako ang magbigay sa inyo ng kaligtasan, ang salita ng Diyos na ating napakinggan. Paano natin maranasan, paano maging closer tayo sa Panginoon kung mapakinggan lang natin sa araw ng linggo. Linggo pa nga lang, sermon. May tawag ako. Kasi naghintay sa baba. Huy, linggo ngayon, tapusin mo. Sabi niya, may naghintay eh. O sige, bahala ka. Pero dapat ito ang bigyan natin pansin mga kapatid. Dahil kung wala ang salita ng Diyos, sigurado, Kristiyano yung mga pulpol. Hope na wala ng Kristiyanong pulpol sa ating kalagitnaan. Tutuhanin natin ang paglilingkod sa Diyos. Tutuhanin natin na tayo ay born-again Christian. Wala na yung dati natin pag-ugali. Pag napuna
na ako, ayaw ko na sa simbahan na yan kasi yung pastora nila nanangin ko. Pag yan ang pastora mo, natatamaan ka talaga. Pero kung ang totoo na gusto mo ang tuglangit, magpakorek sa ating mga buhay. Paano ko rin? Kaya sabi ko nga sa iyo, sakit tanggapin ang katotohanan, pero ito ang magpapalaya bilang mananampalataya. Nanampalataya ba kayo sa totoo nating Diyos? So ngayon, magpakorek po tayo. Huwag tayong gumaya na katulad ng simbahan na pagdating sa simbahan, meron pa dyan, huli-huli pa para punuin na. Papasok na sila diyan, kunwari na, palitlit para makita ang kanyang kasiksihan. Kaganyan palakad. Ang mga tao naman nakatingin. Ganyan. Ang tunay na sumamba sa espiritu ng katotohanan. Maraming Kristiyano dito, mapuno lang ang simbahan kung may birthday yan. Uy, nakaintindi siya. Amen. Kung totoo kang mananampalataya, ang oras, ang araw ng linggo ay para sa Kanya. Kaya nga yung kapatid natin, nalulungkot man ako, kapatid namin, si Raquel, lagi kong pinapaalala sa kanya. Maliwanag ang sinasabi ng Matthew 24:13, I think, o 13:24. Pakilagay nga doon, ano yung sinasabi? Hallelujah. Matthew chapter 24 ba? 24:13. Amen. Ano ba yun? 10:24? Hindi na ako mag-microphone. Malakas naman ang boses ko. Amen! Amen! At charge ito mga kapatid. Kasi ang totoo nga, sabi ko nga sa inyo, ano ninyo? Ang sabi ng Panginoon sa atin, kung kilala mo na ang Diyos, kilalanin mo ng buong buhay, buong lakas at buong kaluluwa. Kung kalimutan mo siya, kakalimutan ka rin niya. Sinasabi ko sa ating kapatid, ikaw ay nasa Diyos. Alam natin ang araw ng linggo ay para sa Kanya. Binigyan na tayo ng 6 days sa ating mga trabaho, sa ating mga sarili, sa ating mga pangangailangan. Ang araw niya ay para sa Kanya. So ngayon, kung kalimutan natin, sabi niya, kung kalimutan mo ako, kakalimutan din kita. Ang Diyos po natin ay siluso. Di ba yung mga asawa ninyo, pag kayo gumaganda, nagsisilos? Di ba? Pero ano ang sabi na, kapatid, ang araw ng linggo ay para sa Kanya. Kailangan daw. Kristiyano ka na! Nagsabi na pa yan, be contented what you have. Maging kontento ka na. Pero, sabi ng Panginoon, mas mainam pa na hindi mo kilala ang Diyos kaysa talikuran mo ngayon. Amen. Ang sabi ng Panginoon, in the last days,
maraming tumatalikod sa aking pangalan. Lalo na ngayon, ang hirap na ng buhay. Kahit kailanman, noon pa man hanggang ngayon, nangako ang Panginoon, lahat ng sakuna, problema. Pero ang Diyos na nangako sa buhay mo, magkabalintong-balintong man ang buhay sa mundong ito, ang Diyos po natin ay the same yesterday, today, and kaya bakit kailangan pa ninyong mag-part-time? Na meron na kayong 6 na araw na para sa buhay natin. Pero sabihin nyo, Kristiyano ka? Dapat sasabihin na natin, ay kailangan. Di ba ang sabi ng Matthew 6:33? Na kukunahin mo ako, lahat ng bagay ibibigay ko sa inyo. Because I am your God, the provider, all our needs. Buhay natin, sinong nagbigay nito? Sinong nagbigay ng kalakasan? Kaya ang gusto ng Panginoon, para magiging malakas ka, ang gusto ng Panginoon, ibigay mo ang iyong sarili bilang mabangong anyo sa ating Panginoon. Magbabango ka sa Diyos. Sasabihin na, kayo nga, magbabango kayo siya naman. Kaya na naman. At pabango na naman. Sip-sip kasi yan eh. Sip-sip. Pag malalawan kayo, sabihin niya, ay ang Kristiyano na yan, sip-sip yan. Laging magpabango sa amo. Pero pag walang amo, ay kurudundot naman. Talaga payat siya. Sagi lang, pag may amo, lahat na lang nagagawa. Busy. Pag wala na. Awag ko. Sinong nalulugod yan? Sabi ng Panginoon, may amo ka wala, nakikita ko kung anong klase ka. Ganon din sa Diyos. Sumamba tayo sa Espiritu ng katotohanan, hindi man natin nakikita, pero ramdam mo na may Diyos na kumikilos sa buhay natin. Kaya ibigay natin ang pinaka-the best. Kailan ba kayo magbigay? Yung putol na yung paa mo. Saka ka magpuri sa Diyos. Imbis ka 2 paa. Sabi mo na, anak kayo dyan. Tatanong, ano ka natatag? Isang na anak na. Ang buong ka pa, hindi mo maibigay sa Diyos. Di ba tama ka rin? Kasi imbis 2 kamay, palagpag, isa na lang, sasabihin nila natin. Di ba kahipokritahan? Nung malakas ka pa, kompleto pa, binigay ng Diyos sa'yo, hindi ka nagbigay ng papuri sa ating Panginoon. Hindi ka nakakalugod. Kaya sabi ng Panginoon, tanggalin mo nga ito, tingnan natin. Saka na siya, Lord, sorry, ngayon lang kita agad. Hallelujah. Hindi tayo nakapagbigay lugod sa ating Panginoon. Hindi. Dala-dala mo ang galit, pero ang galing mong mag-share sa salita ng Diyos. Dapat kung tayo'y mag-share ng salita ng Panginoon, maging modelo ka, maging ilaw ka, at asin sa iyong pinag-sharean. Mag-share ka. Ang share mo sabi, uy, makapatid, mahal ka ng Panginoon. Tapos sabi niya, Kristiyano ba ito? Sa panglabas pa lang, hindi nga tayo makilala. Di ba? Sabi niya, you are the light. Paano? Mag-light ka. Tapos yung damit mo, mag-share ka. Ganyan ka, mag-share ka. Sino maniwala sa'yo? Balik, sasabihin, bawli, ito Kristiyano ka, uy. O di ba? Kaya pagkitahan yan. Dala-dala mo ang salita ng Diyos kasi niya, King of Kings and Lord of Lords, you must be the light. Ilaw tayo sa mundong ito. Pero ikaw, Kristiyano ka, nakiayong kasi uso. Uso kasi yung uso-uso na yan. Tingnan mo yung uso na yan na mga pantalon hanggang dito, kasi nakiuso ka. Pero sabi na ba yun, leader. Yan, magtugtog na yan.
pagdating sa harapan. Kasing mag-leader ito. Manugtugay. Hindi ito entertainment para sa Diyos. Tapos, yan lang ibigay mo sa Panginoon. Hallelujah. Baguhin na natin ang pananaw natin bilang mananampalataya. Baguhin natin, mga kapatid! Amen! Amen! Pupunta sa church ang ating kaaya-aya sa paningin ng ating Panginoon. Amen? O baka sabihin natin, hindi naman church natin yan. Kapatid, hindi ang simbahan. We are the Church of God! Baka sabihin nyo, maganda kasi yung simbahan nila eh. Kaya maganda rin ang mapasok doon. Ano ba ang tingin mo? Itong simbahan na ito ang bitbitin ng Diyos. Ikaw! Kaya maging modelo tayo sa harapan ng ating Panginoon. Maging ilaw tayo. Maging asin tayo sa mundong ito. Diba, tingnan mo, pag ikaw Kristiyano ka lang, makasimangot pag klaseng Kristiyano na yan. Ano mo, basta loob mo lang, uy, Kristiyano na yan, pero nakita mo ba? Parang basta ng mundo. Dahil may mga Kristiyano na, ang taga ng Kristiyano, lakad. Wala pang alam, uy, siyano yun na, uy, siyano yun na. Hallelujah. Ang totoong Kristiyano, may pira o wala, nandoon yung ngiti at pagmamahal. Hallelujah! Praise the Lord. Sasabihin na naman yung mga Kristiyano, at tagal na babagay sa akin yan. Kapatid, hindi nga ako nagsawa, nagyaw-yaw, kayong lang nakaupo. Nakinig lang kayo para magbago lang ang buhay ninyo. Reklamo kayo ng reklamo. Ang tunay na Kristiyano, walang halong pagmumurmur. Alam ng Diyos yan. Kaya lagi nang ito, search my heart, O God. Lord, tingnan mo ang puso ko. Kaya ng Panginoon, hindi puso yan, puso lang. Dala-dala mo yan, sabi ni Prophet Isaiah, these people honor me in their lips, but their heart is really far from me. Hallelujah! Itong puso na ito, salita lang ng salita, pero sa katunayan, malayo siya sa aking puso. Kaya kung totoo, dito sa puso kayo, sigurado, alam ko, kung paano mo ako pinupuri, sinasamba sa Espiritu. Amen! 1 Peter chapter 1 verse 14. Anong oras na bala? Wala rin dito na. Ay, nandiyan pala. Uy, alas 3 na. Hala, di pa ako tapos, Lord. Hindi ko pwede putulin ito. Bahala kayo yan. Ono Pedro, 1 Peter 1:14. Ang sabi niya dito, bilang 1 Peter 1:14. Oh, sabi niya dito, bilang masunurin mga anak ng Diyos, huwag kayong dadala sa masamang hilig ninyo noong hindi pa kayo nakakilala sa Diyos. O diba? Sabi niya, huwag kayong makiayon. Lagi niya kanina sinabi niya sa Romans 12 verse 1, 2. Ngayon ang sabi niya, magbago na kayo ng pananaw sa buhay niyo. Amen! Bilang, sabi na bilang mga anak ng Diyos. Tapos tawagin tayo mga anak ng Diyos. Pag sinabi natin, oy, mag-iisa tayo. Saan tayo pupunta? Kasi araw ng linggo is para sa Diyos. Mas maganda, nagsama-sama ang mga anak ng Diyos na nagpuri sa Kanyang pangalan. Mga anak kayo, pero doon kayo sa mundo nito,
sa inyo, kung ang ating pananampalataya ay pakitang tao na lang, at the end, sayang inyong mga panahon na i-google nyo rito. Sayang ang mga oras na iakyat nyo dito na hindi natin matutunan ang salita ng Diyos. Pagkukurik sa ating mga buhay. Sigurado, pagdating ng panahon, kalaglagan ang ating madahanan. Kalaglagan, mahulog lang tayo. Kaya ang tunay ng may pananampalataya sa Diyos, labanan natin ang lahat ng gawain ng mundo ito. Hindi natin sila kaaway. Lahat natin mga kapatid, mahal natin sila sa Panginoon. Ang problema lang ito ngayon, salamat sa Panginoon. Ang gusto lang ng Panginoon sa buhay natin, magbago na ang ating mga isip at pananaw bilang mananampalataya. Wala talaga. Kung ayaw nating sundin, sino bang magkukurik sa atin? Sabi niya, pastora lang yan. Huy, hindi ako no, ako ba mag-pray sa inyo? Salita ng Diyos na binahagi niya sa atin ngayon, may ginamit siya para matutunan natin ang kanyang mga salita. Amen. Sabi niya, sino ba siya magkukurik sa akin? Meron pa akong kapatid. Sabi ko, kapatid, alam nyo, mahal kayo ng Panginoon. Ganyan pa. Sabi ko, kasi ang sabi ng kanyang salita, John 3:16, na gayon na lamang ang pagmamahal. Susunod niya sa kanya, sirmunan ka lang niya. Marami akong mga kapatiran. Ang sabi ko sa kanya, ang sermon, ito po ang ikakabuti natin sa salita ng Panginoon. Huwag natin i-ignore. Gusto ba natin magtuglangin? Amen! Gusto ba magtuglangin? Pag-i-correct na kailangan. Hallelujah! Hindi ko salita ito. Salita na po, magbago na tayo ng pananaw sa buhay natin. Hindi lang natin dalhin. Yung iba, pag ni-assign, oy, leader yan. Common leader, ayaw makinig sa member. Yabang yan. Yabang. Pag mayroong klaseng mga Kristiyano ganyan, kailanman hindi kayo lalago. Tama ka rin. Pero ang tao, puno ng pangunawa, leader ka man, magpakabasahan ka sa imong mga member. Amen po ba? Amen. Kasi kayo ang leader, nakakaalam sa salita ng Diyos. Kaya ikaw leader, kailangan magpakabasahan ka sa iyong mga member. Bago pa lang itong bago na ito Kala mo kung sino Kristiyano yung maraming yan, ayaw magpakurik. Kinurik ako dyan, lilipat ako! Doon ako lilipat sa puro teaching. Ayaw ko yung correcting. Hindi ko salita ito Kung gusto niyo magbago ng buhay, ito yun. Di ba sabi ng Panginoon, pag-rooted na tayo sa salita ng Diyos, kailangan meditate the word day and night. Paano ka lalago? Isang beses ka lang makakinig sa salita ng Diyos. Tignan mo yung alaman mo, diligan mo ng isang linggo, pabalik mo dyan, tignan mo, susunod na linggo, lahat tayo. Ganon din ang buhay niyo. Pag hindi kayo magpakulit, hindi ako sumusuntok, sabi ko sa iyo, hindi ako sumusuntok na walang kabuluhan ang ating pananampalataya. Sa gustong magtuglangit, magpakulit sa ating mga prinsipyo sa buhay natin. Amen! Amen! Hayaan mo ang baguhin kayo. Hindi ako magpabago. Ang salita ng Diyos ang magpabago sa buhay natin. Kaya nga, sinasabi ng Joshua 1:8, meditate the word day and night, sigurado, magbago ang buhay nyo, hindi lang araw ng linggo. Nagpagamit. Uy, leader namin yan. Tinan mo yung leader natin, hindi man lang magmamahal. Uy, kapatid,
kapatid, lagi ka dito. Meron ba? Turuan mo ko mag-gitara. Ay, saka na lang. Turuan mo ka dito. Saka na lang. Siyempre, pag ikaw ay totoong Kristiyano, mga kapatid, sabi ko sa inyo, ang kahinaan niya, madala mo siya, maitaas mo siya sa Diyos. Kung kahinaan niya, yan ang kahinaan niya, hindi mo ba, bahala na ka niya, bahala ka niya. Kasi gusto niyo kayo lang. Gusto niyo kayo lang ang present. Mayroon pang gusto, lagi lang nakataas dito, nakataas para makita. Ay ako Kristiyano ka nga lang, totoo, Kristiyano ka lang. Kaya kung totoong Kristiyano ka, nadala mo ang lahat ng tao sa mundo ito. Bakit? Naging ilaw ka sa iyong mga kinasasakot. Hindi tayo magyayabang, kapatid. You see, kung meron man ang nagnanais para lumago ang aking panambangan, ang sino man, i-entertainin mo, kapatid, halika dito. Bago pa lang, tapos nakasimangot pa, kaya mo siya, ganyan ang mukha niya. Pero lapitan mo, naka-smile. Pag naka-smile ka, babalik yan sa iyo. Ang sarap naman smile mo. Para bang nagtakuman ko. Di ba yung smile mo lang? Nakakadala ka na kaya? Pero nakasimangot ka, siguro na lang. Sige mo naman yung sura na yan. Kaya-aya ba yan? Hallelujah! Kaya nga sabi nga natin, ang pagbabago sa atin, ang salita ng Diyos, lagi mo magbulay-bulayan. Sige natin, dala-dala ang salita ng Panginoon para lang tayo tagapagano. Simba, Lord, tayo, amin, tapos. Goodbye. Pag sila, peace be with you. Bye-bye. Pagdating sa dapat, hindi ko naman kilala yan. Uy, bakit ako mag-peace be with you? Hindi ko siya kilala. Pero ang totoong Kristiyano, kilala mo man o hindi, dama mo na meron kang Kristo sa puso. Hallelujah! Lord, control na tayo, alam ko hindi pagtotoo. Amen. Oy, ang totoo biyang Kristiyano, no? May pagkain o wala. Lagi natin tandaan, Matthew 4:4, sinasabi ng Matthew 4:4, naalala mo yung tiyan mo? Tapos sabi mo, Matthew 4:4, mangkat na tibay, $5, pero Lord, gutom na. Hala ka. O, sabi ng Romans 8:29. Romans 8 verse 29. Lagi natin yan natandaan natin. Labi natin sinasabi, Romans 8:35, Romans sabi ng Panginoon. Alam niyo din, if any man be in Christ, you are anew, pero, kumusta? Kumusta ikaw? 39, ano sabi niya dito? Sana ba? 39. 38, 39 pala yan. O, nakalagay na yan. Basahin niyo. Basahin. Basahin niyo, intindihin niyo. 38, 39 yan. 29 o 38? 38, 39. Kasi isa lang yan, no? Oh, anong pagkaintindi ninyo dyan, be? Oh, alam na yung magbasa. Pero kung basa lang na hindi natin ito unawain, hindi talaga natin may sikset dito, hindi malagay dito, kaya Kristiyanong pulpol. 38, 39. Sapagkat natiyak ko na walang makapaghiwalay sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Ipinakita sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon, maging kamatayan man o buhay, mga anghel o anumang kapangyarihan ng Espiritu ng kasalukuyang panahon, o mga hinaharap ng mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas at nasa ibaba, o ano pa mang mga bagay sa mundong ito ay hindi makipaghiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos. If God is with us, who can be against us? Kung mahal mo ang Diyos, makulit ka man, balik ka!
yan eh. Pag yan ang prinsipyo mo, kapatid, hindi ka lalago sa gawain ng Panginoon. Kaya ang nanatili, hindi ka aalis sa problema na ito. Solbarin mo ang problema para lilipat ka. Problema ka talaga dahil hindi mo nasolbat ang problema. Tama ba na eh? Marami yan. Pag nakorek, anong sabi niya? Kailangan ikorek. Dahil tayo eh, lahat tayo. Puro tayo makasalanan, sino mang matuwid sa atin ito? Wala. Ang Diyos lamang. Pero ang sabi niya, dahil sa pagkukurik sa salita ng Diyos, nagbago ang paningin sa buhay natin. Kasi kay gusto natin bukat tuog langit. Alam, saya na dito ba? Kay gusto ba natin bukat tuog langit, sundin natin. Siguro kinurik ako ng Diyos dahil gusto niya magiging matured Christian ako. Kasi minsan sa ating kahinaan, hindi tayo, nagpadala tayo sa ating kahinaan, sigurado, babagsak ka. Amen po ba? Pero sabi nga dito, walang makipag-iwalay sa pagmamahal ko sa Diyos. Kahit sabon-sabunin na ninyo ako diyan, nanatili ako dahil ang Diyos ang aking kakampi. Kaya bakit yung maraming simbahan ngayon, hindi ang tawag simbahan eh, 10, 50. Ang 10, ano lang yun eh, Bible study sa paningin ng Diyos. Ang tunay na church, mamungahon, ay kanang, magbunga. Ang tunay na Kristiyano, magpuno ng bunga. Pag puno ng bunga, maraming pagsubok sa buhay, pero magiging matatag ka dahil ito ang gusto ng Diyos sa atin. Wow! Walang nakipag-iwalay sa pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Mahal mo ba ang Diyos? Amen! Kung mahal mo ang Diyos, ano gawin natin? Kahit anumang bagyong pagsubok, manatili tayo sa ating Panginoon. Kasi mahal natin ang Diyos. Kaya kung humiwalay kayo sa puno na ito, sabihin ko sa inyo, tingnan mo yung puno. Pag ito'y nakat ng isang sanga, ano mangyayari sa sanga? Namatay. Ganon din. Kung hindi tayo magpatuloy sa gawain ng Panginoon, sa pakikinig, sabi nga, if God is with us, who can be against us? Ang tunay na may pananampalataya, sabunan man ninyo ako ng sabunan. Pag nasabunan na to, maligo ka, uli puputi ka rin, gumaganda. Kasi nanatili ka. Nanatili ka sa salita ng Diyos. Ikukurik ka, i-review ka, magpa-review. Yung iba, pag na-review, kala mo kung sino naman yan, tingnan mo. Pero, may tingnan mo. Marami pa namang Kristiyano. Compare. Hindi tayo nagkukumpara. Nakikita ng Panginoon kung anong klaseng mananampalataya. Wala tayong ikakumpara. Uy, ang sila, wala. Bakit nagawa ito? Dahil may pag-ibig sila sa Diyos. Hallelujah. So, Romans 8:39-38, please. Umanin mo ang Panginoon. Walang isipang 2 o 3, patuloy. Huwag kang malulungkot. Patuloy, fight with a good fight. Amen! Dahil nakikita lang na ginoon kung anong klaseng mananampalataya ka. Kaya minsan, ay mga kapatid, bigyan niyo ako ng 2 oras dito para matuto tayo. Baka sabihin niyo, nagrabe ito sa pastora talaga. Sermon ito kapatid eh. Pag sermon, natural ang nanay at tatay, pag kinukurik ang mga anak, sisermonan para matuwid ka. Yung iba ayaw man din pagpatuwid, gusto na nila teaching. O alam natin ang lahat ng laman ng Biblia. Sinasabi ko nga sa inyo eh. From Genesis to Revelation, memorize ninyo kumusta ang inyong relasyon. Kung lagi lang natin, yun lang gusto natin.
hindi talaga kayo mag-grow sa salita ng Diyos. Kaya ang preaching, iba ang preaching sa teaching. Amen po ba? Ang preaching, talagang sasabihin, nakapokus tayo sa ating tema. Hindi tayo pwede. Kailangan natin, alamin natin kung ano ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Kaya nabuo ang kongregasyon dahil may teacher, may preaching, may pastor, may elders, may mga evangelist. Pero salamat dahil may pinadalang evangelist ang Panginoon sa lugar na ito. Hindi ako ang inyong pagsilbihan. Nagpunta tayo dito para to serve God. Kaya walang makipag-iwalay sa pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Father God. Hallelujah. Amen. 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 Are you blessed? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Thank you, Lord. Mahal mo ba ang Panginoon, kapatid? Amen. Awit ko lang, minamahal kita. Hallelujah. Thank you, Jesus. Minamahal kita. Sinasamba kita. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba kita. Minamahal kita. Sinasamba kita. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba kita. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakikita mo, Panginoon, ang lahat, Lord, na nag-iisa ngayon, O Diyos. Lord, Ikaw ang nakakabatid, Panginoon, kung anong klase kami, O Diyos, na sumamba sa iyo sa Espiritu ng katotohanan. Hallelujah, Lord. Maraming salamat sa mensahe na binigay mo sa amin, Lord. Sa Romans 12 verse 1 and 2, Lord, na do not conform to this world, but be transformed by renewing the Spirit, Lord, dahil kami ay lumakad na ayon sa iyong kalooban. Lord God, kung meron pa sa aming kalagitnaan, Lord, ang mga salita na ito, Diyos, nawa ito'y magrima sa kanilang mga puso, Panginoon. Baguhin na nila, Lord, ang pagsamba sa iyo, Panginoon, na malulugod ka sa aming mga buhay, O Diyos. Hindi lang namin, O Diyos, tinatawag ka sa aming mga nguso, pagkus sa aming mga puso, Panginoon, dahil Ikaw ang nakasaliksik, Panginoon, kung anong klase kaming mananampalataya sa iyo, God. Lord, salamat sa mensahe na ito, O Diyos. Hallelujah. Nanawa ito, O Diyos, ay matutunan namin na lumakad ayon sa iyong kalooban. Na matawag na kami, Lord, na we are the light and the salt in the world. Father, I trust you in everything, O God. Ang kabilang, O Diyos, ay nagtanim, at Ikaw, O Diyos, ang magdidilig sa kanilang mga puso't isipan na lumago ito sa kanilang mga pananampalataya. Father, in Jesus' name, maraming salamat sa isang pagkakataon, Panginoon, na ginamit mo ako sa lugar na ito, O Diyos, to preach your word, O God, in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Father, we thank you. Maraming pong salamat. Bless mightily, Lord God, sa lahat na nag-iisa ngayon, Panginoon. Hallelujah. Samahan mo sila, O Diyos, sa lahat ng area ng kanilang mga buhay. Ilayo mo sila, Panginoon, sa sakuna, sa aking karamdaman, in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, hawakan mo ang ating mga kapatid, Lord, na walang may walay sa iyo, Panginoon. Kahit anumang mangyari, Lord, Ikaw ang aming kasama, Panginoon. Father, I trust you in everything. In the name of Jesus, continue, Lord. Bless them in the mighty name of Jesus. Salamat, Lord, sa apat na sulok na ito, Panginoon. Balutan
pasukan mo ito, Diyos, ay makapangyarihan po. Nanawa ang lugar na ito, Panginoon, magdadala ka pa, Lord, na maraming kaluluwa at ang mga anak mo doon dito, O Diyos, gamitin mo sila, O God, na maging daluyan ng pagpapala sa iyong mga kapatid, Panginoon. Hallelujah. Turuan mo kami, O Diyos. Ibaba namin ang aming mga sarili na ikaw ang may taas sa aming mga buhay. Marami pong salamat. Ang lahat ng ito, Diyos, aming ibinabalik sa iyong kapurihan, kalwalatian, sa iyong tanging dakilang pangalan. In Jesus' name. Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. God bless you all. I love you with the love of the Lord. Kasi nag-change tayo ng oras, kaya ganito pala yung nakalimutan ko lang. Amen.